Tingnan niyo itong si Luce. Di ba naka-yellow raincoat siya? Guess who else was seen na naka-yellow raincoat? Tama, si Greta Thunberg. Ang far-left climate activist na minsay nagsuot ng yellow raincoat at na-monopolize niya ang style nito for all generations to come. Coincidence? Maybe? Deliberate? Kayo na nagsabi niyan. Kumusta? I'm Jay Aruga, host of this channel. I talk about the culture and today pag-usapan natin si Luce. Sa mga hindi nakakalam kung sino si Luce, ito lang naman ang mascot ng Vatican sa darating na Jubilee Year of 2025. Sabi ng ilang mga Katoliko of the fundamentalist persuasion, propaganda daw ito ng liberal pope na si Pope Francis. Ang isang proof dito ay naka-yellow raincoat si Luce, gaya ni Greta Thunberg na naka-yellow raincoat din. Noon. Di ko lang, baka araw-araw nag-yellow raincoat si Greta kaya naisip nila ito. But by this logic, na-conclude ng maraming tao na pakana ito ng progressive wing ng Vatican. Similar ang logic na ito sa mga nagsasabing Nazi si Trump. Dahil nag-conduct si Trump ng political rally sa Madison Square Garden, and alam niyo ba kung sino pa ang mga nag-conduct ng rally sa Madison Square Garden noong 1939? You guessed it, actual Nazis. By that same logic ay si Hitler, si Trump. That's an interesting way of putting. That makes sense. Not to mention na Nazi rin ang New York Knicks dahil lagi nilang ginagamit ang Madison Square Garden, which is definitely a front for Nazi propaganda. Pero balik tayo kay Luce. Ang nag-design kay Luce ay ang founder ng kumpanyang Tokidoki, ang Italian na si Simone Legno or Legno. Hindi ko alam. Hindi ako Italian. Baka mali yung pag-pronounce ko. Hey, that's racist. Wait. Sabi nila, lalo na ang mga kaibigan natin from the very far right of the spectrum, ay problematic daw ito dahil ang kumpanya ni Legno na Tokidoki ay nag-design din for Pride Month noon and even partnered with a sex toy manufacturer. I'll give my thoughts on that later in this episode, so stick around for it. But first, let's look at the memes that the Luce mascot has generated. Scandalous ba ang mga memes? Did it bring people to sin? A wise man once said that you can only judge art not by the beauty it inspires, but the memes it generates. What? And I think si Michael Knowles ang wise man na tinutukoy ko na nag-quote nun. Pero tingnan natin ang mga memes na na-generate ni Luce. Alright, here's one. Dito sa larawan na ito ay inayakap siya ni Jesus, which I think is fine. Marami pa ako nakitang similar memes gaya nito. Scandalous ba? Not quite. Ito pang isa. So this is your garden variety anime. Personally, hindi ako fan ng anime. Sa long-time listener ng podcast, they would know na fan ako ng American comics, gaya ni na Batman, X-Men, etc. I would prefer na si Batman ang mascot ng Vatican for the Jubilee Year. Pero baka kapag nangyari yon, mas lalong uminit ang tumbong ng mga tao. I'm so sick of these people. You know? Oh! This one I very much like. So dito sa meme na ito, may demonyo. Tapos may nakita siyang staff na sumira sa pader ng kuta nila. Then, nung ni-reveal kung ano ba yung kinatatakutan ng demonyo, isang napaka-cute na Luce ang sumilip. So this one, I approve. Ito naman, yeah, sabi dito, I have the power of God and anime on my side. Alright, very animish ang design, if that's even a word. Animish. Okay, so this one, sabi dito, today is Sunday, we need to go to Mass. I very much approve this. If Luce is used sa mga ganitong klaseng memes, why would you oppose this? Pero hindi ako magugulat kung may sira-ulong gumamit kay Luce for drawing something scandalous. But wala akong masyadong nakikitang ganun. Overwhelmingly, ang mga memes na nakikita ko promotes the faith. This one is really good. So, liniligtas niya ang isang baby from a Planned Parenthood clinic. A good use of the Luce mascot. And kung far left nga si Luce, maraming maiinis sa meme na ito. But tignan nyo, nagamit si Luce against abortion. Also, come to think of it, bakit nga pala ang daming Catholics na ayaw ang combination ng anime and Catholicism?
Ilang taon na tayong nakakita ng chibi versions of saints. Ilan pa nga sa mga kilala ko ay nangungulekta nito. Ang art form na chibi, sa mga hindi nakakalam, ay hango sa super deformed style ng anime sa Japan. Alright, before we continue with the episode, I would like to invite you guys to subscribe. Like nyo na rin at hit that notification bell. Lalo na kung ngayon nyo lang nakita ang channel na ito tapos na-enjoy nyo. Sige ka, kung hindi ka mag-subscribe, baka mamaya may isip mo, saan ko nga pala nakita yung video na yon? Saan ko nga pala napanood yung tungkol kay Luce? Hindi ko na maalala. Ang gwapo pa naman ng host. Kaya subscribe na. Tatanungin ko naman kayo, anong Luce meme ang nagustuhan nyo na hindi ko na-feature sa video na ito? Pakishare naman sa comments. Alright, may dalawa pang Luce meme na gustong-gusto ko. Na-enjoy ko ito dahil ang ganda ng drawing. This one is very anime. Nasa loob ng simbahan. Gusto ko yung lighting and yung pagka-fold ng raincoat. Ang ganda ng drawing niya. Ito naman napakaganda, serious and straight to business, which is the business of slaying demons. So ano masasabi niyo sa memes na ito? Scandalous ba? Did it give you evil thoughts? Sabi nila, nakipag-partner daw sa gumawa ng softcore porn ang kumpanya ng designer ni Luce. Ang totoo niyan, I don't think may makakaalam ng fact na yon kung hindi binring up ng mga detractors ng Vatican. The thing is, marami sa mga kabataan ngayon wouldn't even know na Jubilee year pala next year if it weren't for Luce. So I think yun pa lang naka-ROI na ang Vatican. Pero okay, we can't ignore that Tokidoki once partnered with Pride Month and a sex toy manufacturer. Dati I claimed that cancel culture is a purely left-wing phenomenon. Sa left lang nangyayari na ika-cancel na ang isang tao because of his or her previous associations, the things they do or say in the past, the things they believe in. The more I think about it, the more I'm seeing that the horseshoe theory is true when it comes to politics. Na the farther you go to the left in the political spectrum and the farther you go to the right, nagiging indistinguishable na ang far left at far right from each other. Parang isang horseshoe. Kaya mukhang may cancel culture na rin even in the far right. For me, I don't see the problem if someone from the secular world do something for the church. Ang may problema ako is if someone from the church ang gumawa ng something for the secular world. Lalo na kung taliwas ito sa turo ng simbahan. Kaya may issue ako kung ang Catholic schools ang mismong nagtuturo ng gender ideology or nagse-celebrate ng Pride Month. Pero wala akong issue kung, let's say, si Mark Wahlberg promotes the rosary or prayer despite him promoting same-sex marriage in the past. Or Mel Gibson doing the Passion of Christ kahit na very problematic din ang nakaraan niya. May mga allegations of domestic violence against him. Hindi ko alam kung si Simone Legno, the designer of Luce, repented of his past actions. We can only pray na sana he does. I pray that this opportunity to work for the Vatican would give him a change of heart. Sana mag-work ang Holy Spirit sa kanya. But for now, I can see the youth is invigorated by Luce to Catholicism. Kung isa ka dun sa mga taong against this move by the Vatican, baka meron kang ibang ideas on how to attract the youth to the church. If not anime, what and how? Tayong mga conservatives, talong-talo tayo ng left because they know how to touch the hearts of people, lalo na sa larangan ng art. Kaya sana itong attempt na ito to appeal to people, pagbigyan na natin. Luce is a doll, may mga merch nito from Japan. I see na maaakusahan na naman kaming mga Katoliko of idol worship. For a defense kung totoo bang sumasamba kaming mga Katoliko sa mga rebulto, check out this video right here.